Magandang araw! Ako, si Maiden Claire A. Dagan. At ngayon, alamin natin ang iba't ibang uri ng pananalita. Ano nga ba ang iba't ibang uri ng pananalita? Simulan natin sa pandiwa. Ang pandiwa ay isang uri ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao. Kagaya na lamang ng kumakain, naglalakad, tumatakbo, o kahit na nagsiswimming. Kung pamilyar kayo sa salitang Ingles, ang tawag dito ay verb. Ngayon, alamin naman natin muna kung ano-ano ang mga aspekto ng pandiwa. Nandiyan ang perpektibo o mga bagay na naganap na. Kagaya ng mga bagay na or kilos o galaw na tapos na. Kagaya na lamang ng ugat na salita na upo, kung gagamitin natin ito sa perpektibong salita, ang perpektibong pangungusap dito ay umupo. Ibig sabihin nito ay nangyari na o naganap na. Pangalawa, andito naman ang imperpektibo o nagaganap pa lamang. Gamitin ulit natin ang salitang upo. Kung gagamitin natin ito sa imperpektibong salita, ito ay umuupo. Siya ay umuupo pa lamang. Siya ay nangyayari pa lamang sa oras na ito. Pangatlo, andyan ang contemplatibo o mga bagay na magaganap pa lamang. Ang kilos na ito ay mga bagay na gagawin pa lamang. Huli dyan ay katatapos o sa salitang ugat ay tapos. Ibig sabihin nito, ang kilos or galaw na ito ay tapos ng gawin o katatapos lamang gawin. Ngayong alam niyo na ang mga uri o aspekto ng pandiwa, ang apat na iyon ay ang perpektibo, imperpektibo, contemplatibo, at ang katatapos. Ngayon, susubukin naman natin ang inyong kaalaman kung ano-ano ang mga aspekto ng pandiwa. Ngayon, ang assessment na ito o ang pagsusulit na ito ay tutukuyin ninyo ang aspekto ng pandiwa na ginamit sa bawat pangungusap. Ang una, alamin ninyo ang aspekto ng pandiwa sa pangungusap na ito. Naglinis siya ng kwarto kahapon. Letter A, ito ba ay perpektibo? O letter B, ito ba ay contemplatibo? C, ito ba ay katatapos? O ang panghuli, letter D, imperpektibo. Ito na ang inyong 10 segundo para sagutin ang tanong na ito. Ang tamang sagot ay letter A o perpektibo. Ang paliwanag dito dahil ang kilos na ginamit ay naglinis. Ang bagay na ito ay tapos na o naganap na kahapon. Pangalawa naman dito, ang pangungusap na sunod ay magluluto siya ng almusal bukas. Ano ang aspekto na ginamit dito? Letter A, perpektibo. Letter B, contemplatibo. Letter C, katatapos. O letter D, imperpektibo. Ang 10 segundo ay magsisimula ngayon. Ang tamang sagot ay contemplatibo. Dahil ang kilos na ginamit ay magluluto. O ang salitang ito ay gagawin pa lang bukas. Ang keyword na ginamit ay bukas. Pangatlo naman dito, ang pangungusap na kumakain kami ng prutas araw-araw. Alamin ninyo ano ang aspekto ng pandiwang ginamit. Letter A, perpektibo. O letter B, contemplatibo. O pwedeng letter C, nakatatapos. Ang huli ay letter D, imperpektibo. Ang 10 segundo ay magsisimula ngayon. Ang tamang sagot ay imperpektibo. Dahil ang salitang kumakain ay nagaganap o kasalukuyang nangyayari ngayon. Ang ginamit dito ay nangyayari araw-araw. Pang-apat naman dito, ang pangungusap na katatapos lang niyang magtanim ng bulaklak. Ngayon, aalamin ulit ninyo kung ano ang aspekto na ginamit dito.
o aspekto ng pandiwa na ginamit sa pangungusap na ito? Letter A, perpektibo. Letter B, kontemplatibo. Pwedeng letter C, katatapos. O maaaring letter D, imperpektibo. 10 segundo ay nagsisimula ngayon. Ang tamang sagot ay katatapos. Dahil ang salitang kilos na ginamit ay magtanim. Ibig sabihin dito ay katatapos lamang gawin ng salita na ito. At ang panglimang tanong ay nagbabasa ng nobela si Leo tuwing gabi. Alamin ninyo ano ang aspekto ng pandiwa na ginamit. Maaaring letter A, perpektibo. Letter B, kontemplatibo. Letter C, katatapos. At maaari rin na letter D, imperpektibo. Ang tamang sagot ay imperpektibo o letter D. Dahil ang salitang kilos na nagbabasa ay kasalukuyang ginagawa tuwing gabi. Ibig sabihin nito, nagbabasa ay nangyayari pa lamang kasalukuyan o ngayon. Anim na pangungusap ay tulad siya ng liham para sa kanyang kaibigan. Alamin ulit ninyo kung ano ang aspekto ng pandiwa na ginamit. Maaaring letter A, perpektibo. Letter B, kontemplatibo. Letter C, katatapos. O letter D, imperpektibo. Ang 10 segundo ay nagsisimula na. Ang tamang sagot ay letter B, kontemplatibo. Dahil ang salitang kilos na ginamit ay magsusulat. Ibig sabihin nito, ang salitang ito ay gagawin pa lamang o mangyayari pa lamang sa mga susunod na araw. Ang galing ninyo dahil nakarating kayo sa pangungusap number 7. Katatapos lang umalis ng bus papuntang probinsya. Alamin ulit ninyo kung ano ang aspekto ng pandiwa na ginamit dito. Maaari ulit na letter A, perpektibo. Letter B, kontemplatibo. O letter C, katatapos. O maaaring letter D, imperpektibo. Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay katatapos. Dahil ang kilos na ginamit ay umalis. Ibig sabihin ay katatapos lamang mangyari ng salitang ito. Siya ay umalis ngayon lamang. Ngayon, nandito naman tayo sa pangungusap number 8. Ang pangungusap ay tumutugtog ng piano si Ana tuwing Sabado. Alamin ninyo kung ano ang aspekto ng pandiwa na ginamit. Letter A, perpektibo. Letter B, kontemplatibo. O letter C, katatapos. Maaari rin na letter D, imperpektibo. May 5 segundo kayo para sagutin ito. Ang tamang sagot ay letter D, imperpektibo. O mga bagay na nagaganap pa lamang dahil ang salitang kilos na ginamit ay tumugtog. Ibig sabihin, ang kilos na tumugtog ay kasalukuyang ginagamit or ginagawa niya ngayon or tuwing Sabado. Ngayon, narito naman tayo sa pangungusap number 9. Ang pangungusap ay nagsalita ang guro tungkol sa proyekto. Alamin ninyo ano ang aspekto ng pandiwa na ginamit. Letter A, perpektibo. Letter B, kontemplatibo. O letter C, katatapos. Maaari rin na letter D, imperpektibo. May 10 seconds kayo para sagutin ito. At ang sagot ay letter A, perpektibo. Dahil ang salitang kilos
kilos na ginamit ay nagsalita. O ibig sabihin nito, ang ginawa niya ay tapos na or naganap na. Maaaring kanina, kahapon, or matagal na. Ngayon, napakagaling mo dahil nandito ka na sa huling pangungusap o pagsusulit na aking ginagawa. Para mas malaman mo kung ano ang aspekto ng pandiwa, ito na ang huling pangungusap na ibibigay ko sa iyo. Maglalaba ako ng mga damit mamaya. Ngayon, para sa iyo, alamin mo kung ano ang aspekto ng pandiwa na aking ginamit. Maaaring letter A, perfektibo, letter B, contemplatibo, letter C, katatapos, o letter D, imperfectibo. Ito ang iyong huling 10 segundo para sagutin ang huli kong katanungan. Time's up. Ang sagot ay, ano kaya sa hula mo? Letter A ba? B? C? Or D? Ang sagot ay, letter B, contemplatibo. Dahil ang salitang kilos na ginamit ay maglalaba. Ibig sabihin nito ay gagawin pa lamang ito mamaya. Ano nga ulit ang mga aspekto ng pandiwa? 4 ito. Perpektibo, imperfektibo, contemplatibo, at katatapos. Sana may natutunan ka sa akin. Pandiwa. Ngayon, mas paglaliman natin kung anong kaalaman natin sa pandiwa.